raw ang magandang investment. Ang value o halaga kasi nito, lumipas man ang panahon, hindi nawawalan ng kinang. Tumataas pa nga. Ginto. Kaya naman ang dating OFW sa Saudi Arabia na si CJ 6.3 grams. naengganyong magtinda nito. Simula ako ng business, 1 year, online seller. Ngayon ako dito, 48,195 pesos. Lahat po ng gold ko ay 18 karat Saudi gold. Maganda ang flow, dumami agad ang mga nagtitiwala. Yours naman, 177,100 pesos. After 10 months, nakapagpatayo ako ng physical store. Let me introduce to you the Shakrango Jewel Co. Pero 11 araw bago ang first anniversary ng kanyang shop, ang jewelry store ni CJ, pinasok ng mga magnanakaw. Pagpasok namin, wala na yung vault sa store ko. Nagulat sila na nandun sa grocery area. Nakabuyang-yang, nakabukas, wasak-wasak. Nakuha lahat ng laman ng vault. 37.6 million worth of jewelry items. At ang mga kawatan, parang anay na gumapang para lang makapagnakaw. Binutas ang pader ng supermarket. Makapasok lang sa loob ng shop. Sa butas po talaga, may marka po ng drill. Kung may power tools po na ginamit, less than arm, kayang-kaya po mabutas yun. Butas na yun, kasya yung isang tao na may kapayatan. Ang panloloob sa pool sa CCTV. Organized, well-planned, possible po talagang ito ay heist. Sino ang utak sa panloloob ng tinaguriang Bulacan Gold Heist? 2 tao na naka-cover. Gumuho po talaga yung mundo ko. Sobrang galit ko. Hindi ko inaasahan na ganito yung mangyayari. Ang jewelry store ni CJ nasa loob ng isang supermarket sa Malolos, Bulacan. Lahat ng anggulo doon may CCTV kami. May motion detection alarm. Kaya naggulat daw siya madaling araw nitong February 3 nang may na-detect na kahina-hinalang kilos sa tindahan. May nag-notify sa cellphone ko. Mag-aalas 2:30 ng madaling araw, makikita ang dalawang lalaking ito na pilit na sinisira ang estante ng tindahan. Ilang sandali lang, nakapuslit ang isa sa mga ito. Balot na balot ang kanyang mukha. Nakasuot din siya ng sombrero at long sleeves. Nung napansin nito ang camera, ibinaling niya ito. Pero ang hindi nila alam, may isa pang camera na nakatutok sa kanila habang pinupuntirya nila ang gate kung nasaan ang vault na naglalaman ng mga alahas. Agad-agad akong tumawag sa 911, tsaka tumakbo sa supermarket. So, dumating agad kami before 3 o'clock. Pagdating namin doon, may isang guard na naka-duty. And in-inform ko siya na may nagnanakawan sa loob ng store ko. Pero hindi raw sila agad pinapasok sa loob dahil wala raw susi. Saka nga naman makakita ng security. Nasa labas lang, walang access sa loob. Since supermarket ay private entity, so hihingi pa rin tayo ng clearance talaga sa kanila. Pagpasok namin, wala na yung vault sa store ko. So hinanap ng mga pulis sa paligid ng store yung vault. Nagulat sila na nandun sa grocery area. Nakabuyang-yang, nakabukas, wasak-wasak. Unfortunately, nung nakita nila, nakuha lahat ng laman ng vault. 5,000 cash. Nasa 600 plus na halo-halong hikaw, singseng, mga bangle, kwintas at bracelet. 37.6 million worth of jewelry items. Halos gumuho yung mundo ko nung nakita ko yun. Nablangko ako. Hindi ko na alam kung nananaginip ba ako. Nakatulala na lang ako habang nag-iimbestiga yung mga pulis. Mula doon sa jewelry shop ng biktima, sinakay ito sa isang ladder wheel ng supermarket. Ang ginamit para mabuksan ang vault. Paulit-ulit na pagbabareta, pagsungkit. Pero kung nakakandado ang supermarket, saan dumaan ang mga kawatan? So yung
debris ng mga semento nandun sa likod ng aircon. So pinasilip ko dun sa isang pulis na maliit ang katawan. So yun, natuklasan namin na merong butas nga dun sa likod ng aircon. Kung may power tools po na ginamit, less than arm, kayang-kaya po mabutas yun. According to sa isang resident, meron siyang nagriling na didrill. Kaya lang, sa may tapat ng bahay niya, meron ding road maintenance eh. So hindi niya pinansin. So dito sa area na to, dito nakita namin dalawang water bottle, walang mark. Then yung guantes nila dyan, naiwan na rin. Ang kabilang dulo ng lalabasang butas ang masukal na loteng ito sa gilid ng supermarket. Matapos ang isinagawang investigasyon, ang mga pulis may natukoy na 5 persons of interest. Meron tayong isang person of interest na membro siya ng termite gang. Ganito rin yung modus nila. Bumubutas din ng pader. Na-identify ito ng witness natin. Nakausap pa niya to habang nangangalakal siya ng mga basura. Yung isang driver ng kotse na paikot-ikot dun sa area na nagmamasid. Kabilang din sa listahan ng persons of interest ng Philippine National Police ang naka-duty noong gwardiya, pati na ang mga nag-install ng CCTV ni CJ. 2 araw bago yung insidente, pina-update ko pa yung alarm system ko. Chinek nila at alam nila kung saan nakapwesto yung mga modem, yung mga alarm system at saka CCTV ko. May iba't ibang uri ng robbery. Kung ang robbery ay walang nasaktan, ang parusa dito ay hindi lalagpas ng 6 years. Pag-uutos din ng korte na ibalik nila ang halagang nakuha nila kasama na ang danyos at perwisyo. Hindi rin isinasantabi ng mga otoridad ang anggulo ng inside job. Possible, may mga empleyado na nandoon na pwedeng nagbigay ng tip. Hiningan namin ng pahayag ang pamunuan ng supermarket kung saan tenant si CJ. Tumanggi silang magpa-interview. Hinanap din ng aming team ang nag-install ng CCTV sa tindahan ni CJ. Sa oras na ginagawa ang ulat na ito, hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Nito lang nakaraang taon, may napaulat din na mga nakawan sa iba pang mga tindahan ng alahas sa bansa. Sa kuha sa CCTV, Noong February 2025, 3 armado ang sumalakay sa isang pawn shop at jewelry store sa Ilustre Street sa Davao City at tinatayang aabot ng 40 million pesos ang halaga ng mga alahas na natangay. Noong December 2025 naman sa Pavia, sa Iloilo, sa pamagitan ng drainage access o imburnal ng isang mall, palihim na nakapasok ang mga suspect at itinakbo ang mahigit 30 million pesos na halaga ng mga alahas at cash mula sa isang jewelry store at sa katabi nitong money changer. Yung mga ninanakaw na alas, sinachop-chop, maaari nilang ibenta kung ayaw nila ng traces. Itutunawin nila. Ang dapat dyan, yung mga layered security. Panic alarms, kahit may matouch lang sila, nagpa-panic alarm na agad sa pinakamalapit na police station. Samantala, ang butas sa pader ng supermarket, nakasimento na ngayon, habang ang tindahan ni CJ, tigil operasyon muna. Sa mga kawatan, di ko lang alam kung paano yan sila makakatulog at paano nila harapin yung konsensya nila. Lumaban kayo ng patas. Magbanat kayo ng buto nyo. Paano nyo nalulunok yung mga pinagnakawan ninyo? Paano nyo na ipapakain sa pamilya nyo? Yung hindi naman inyo, hindi naman dugot pawis ninyo. Pamain ako dito. Tinuloy po namin yung live selling dahil dito po ako nadapa eh. Dito din po ako babangon. Planado, sistematikong isinagawa, parang heist o yung mga napapanood sa pelikula. Sa laban kontra sa mga umaatake sa mga tindahan ng alahas, hindi sapat ang bakal at simento. Kailangan ng mas masusing pagbabantay at pagdakip sa mga anay ng lipunan.